Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sister Anavilla Gayares ng CRC Antipolo. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga po ay matutunghayan natin ang salita ng Panginoon sa Deuteronomy 8 verse 6 to 10 na kung saan sa ating pagsunod at paglakad sa kanyang mga utos at kalooban at higit na pagkatakot sa kanya ay may kaakibat na gantimpala. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Ama, Panginoong Diyos at Banal na Espiritu, maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay binigyan niyo ng pagkakataon na makapakinig, na makapagnilay-nilay ng iyong salita, Lord. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin ito ng maayos at may apply namin sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan mo aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Sabi sa 6, kaya matakot kayo sa kanya at sundin ang kanyang mga utos. 7, sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. 8, sagana rin doon sa trigo, cebada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo at pulot. 9, doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga ang mga burol. At sa 10, mabubusog kayo roon at pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos dahil sa masaganang lupaing ibinigay niya sa inyo. Sa ating pagbabalik sa verse ng 1 to 6 ay nakita po natin ang paghihirap ng mga Israelita at kanilang natamasa at higit silang natuto sa gitna ng kasalanan. Si Moises ay nagsabi na alalahanin natin ang pagpupuri sa ating Panginoon kapag sila ay nasa kasaganahan na ng kanilang pamumuhay sa lupa ng Kanaan. Because God was about to give them a good land. Nararapat lang na purihin natin ang Diyos sa kanyang katapatan at kabutihan sa kanilang buhay, higit sa ating buhay. Their preparation would lead to material prosperity, but that will bring a new trial, the trial of prosperity. It served as a crucial reminder the relationship between obedience and the blessings that God intends for His people. Sa atin pong binasa mula sa Deuteronomy 8, verse 6 to 10, ito po ay tumutukoy sa masaganang lupain na ibibigay sa atin ng Panginoon, kung saan sa ating paglakad sa kanyang kalooban ay may kaakibat itong gantimpala at biyaya na ating matatamasa sa ating pagsunod sa kanyang mga utos. Nais ng Diyos na tayo ay sumunod ng naaayon sa kanyang kalooban na may pagpapakumbaba, pagtitiis at paglakad sa kanyang kalooban. Nang sa ganon ay lubos nating makamit ang lahat ng nais ng Panginoon sa atin. Sabi sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. He will give the hope and strength to thrive as we live through them. Ang mga biyaya na ating matatamasa mula sa Kanya at mga plano niya sa ating pagsunod sa Kanya ay ikabubuti natin at hindi natin ikasasama. Nais niya na tayo ay sumagana sa biyaya, pagmamahal at sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, you will be successful pagayamanin ka ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating pong conclusion, sabi sa Isaiah 1 verse 19, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng lupain. Ani tayo ng sagana at makakamtan natin ang kaginhawaan na ibibigay ng Diyos. Isa rin itong paalala sa atin na matuto tayong sumunod sa mga utos niya dahil sa ating pagsunod ay may magandang ibibigay ang Diyos sa ating buhay. Hindi man natin alam ang mga mangyayari, but the Lord will give us a better future and plan sa ating mga buhay. Kaya let Him control of everything dahil wala na tayong iba pang dapat gawin kundi ang sumunod at sumampalataya sa Kanya dahil mahalaga sa Panginoon ang pagsunod. At sabi po sa Isaiah 41 verse 13, For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear, I will help you. Ito ay pangako ng Panginoon sa atin na sa ating paglakad sa kanyang kalooban, huwag tayong matakot sa mga bagay na kakaharapin natin.
at tayo ay magtiwala lang sa Panginoon dahil tayo kanyang tutulungan. Kung tayo ay hindi susunod at tayo ay susuway sa kanyang mga utos, hindi ito kaaya-aya sa kanyang paningin. Kaya sa ating pagsunod, magkaroon tayo ng pagkatakot sa kanya sapagkat siya'y dakila at mahapaging Panginoon. This Bible verse about fear holds the power to give us peace during the most uncertain times. Kaya mga kapatid, patuloy na manahan sa atin ang pagsunod ng may pagpapakumbaba sa kanya dahil nais ng Diyos na tayo ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban para sa atin. Kung siya ay tapat sa ating mga buhay, dapat lang na tayo din ay maging tapat sa ating paglilingkod. Higit na pagpapala ang ating makakamtan sa ating pagsunod. Tayo po ay sumandaling manalangin sa ating pong pagtatapos. Ama, Panginoong Hesus at Banal na Espiritu, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay tinuruan niyo, Panginoon, na sumunod at lumakad sa iyong kalooban. Dahil Lord, sa aming pagsunod at paglakad sa iyong kalooban, Panginoon, para sa amin ay ikabubuti namin, Panginoon, at may kaakibat itong kantimpala na aming matatamasa. Tulungan niyo kami, Lord, na huwag sumuway, sumunod sa iyong mga utos, Panginoon, ng may paggalang, Panginoon, at pagtitiis sa mga bagay na aming kinaharap, Panginoon. Kasama niyo po kami, Panginoon, sa aming paglakad, sa aming mga tatahakin, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Ito lang po ang aming samot dalangin sa pangalan mo aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.